Lihim ng Ihaw. Hey, yo, what's up? What's up? Nakakaloka naman yung kwento natin for today. Ang Grabe. bigat. Ang bigat niyan, ha? Napakabigat. Alam mo, ramdam ko na although mahal niya pa yung lalaki partner, parang wala naman kasi siyang choice. Kasi guilty siya na nung una, siya naman talaga yung nagmatigas. Totoo. Ito yung pagbigay ng sustento. Suporta. Suporta, di ba? Oo. Sustento, matatawag nila natin, no? Oo, sustento. Teka, ano ba yung, bakit di niya tinatanggap? Toxic na daw kasi sila pareho. Okay. Yun yung dahilan kung bakit naghiwalay sila. And now, hindi siya tumatanggap ng sustento dahil una, wala namang monetary na support na binibigay. Ang binibigay lang is grocery worth 500 pesos. So, nung time na yon, parang sinasabi niya is hindi sasapat yung 500 pesos. Kaya, binabalik niya. Ay, ang tanong, ano ba yung estado ng lalaki? Yun nga. Kasi minsan talaga, kung ano yung nagagawa lang din yung estado niya ngayon, kung wala siyang trabaho, pero gumagawa siya ng tawag nito, ng paraan para mabigyan yung sustento sa kanilang anak, ba't tayo nyo tanggapin? Yun nakakaano rin. Dapat i-check din natin maigi. O, kung maayos naman yung trabaho dyan, doon ako magtaka kung mataas ang sahod, tapos bibigay 500 lang. Loko. Loko yun. Mali yun, diba? Pero kasi this time around, parang naghahanap siya ng closure. And finally, nabigyan na nga siya ng closure dahil nga ikakasal na raw yung kanyang long-time boyfriend. Boyfriend kasi wala pa naman silang hindi sila kasal. Hindi sila ikinasal pala. Live-in ba sila? Live-in sila. So for 18 years, they were together and now, engaged na yung lalaki at magkakaanak na nga daw, sa partner, sa iba. Napakasakit nito kasi partner for 18 years parang kalahati ng, di ba, buhay mo. Parang nung ating letter center na nakaraan, parang ilang taon lang yun. Ito, 18 years? 18 years. Magtaka ka na talaga. Hindi, pero Bakit di maisip na pakasalan siya? Ano yung naiisip mo? Una, kung ikaw yung babae, mahal nyo isa't isa, may anak na kayo, di ba? May anak na sila, di ba? Oo, may anak na sila. Kaso, sa loob ng 18 years... So, I am guessing, partner, na hindi sila agad nagkaroon ng anak. Okay. 18 years silang magkasama, pero hindi natin alam kung hanggang gaano katagal sila nagplanong magkaanak, together ba muna sila, and then nagkaroon sila ng anak. Kasi kung 18 years sila together, dapat teenager na yung anak nila. Hindi pa daw so bago pa lang. Pero but still, di ba? 18 years is 18 years. Ang tagal nun. So parang ako nakikita ko yung dating ng relasyon nila, parang hanggang doon lang sila eh. Bakit mukhang hindi kaya ng lalaki na pakasalan yung babae? Yun nga. Alam mo, minsan hinahanap yan ng babae sa isang lalaki. Na hindi ko rin maintindihan kung bakit ang tagal nyo na magkasama pero hindi nyo pa rin mabigyan ng kasal. Hindi matatakot ang lalaki na magpakasal. Siguro takot siya magpakasal pero makabuntas ang bilis eh, no? Diba? Doon ako Alam mo, naguguluhan. Oo, demonyo ka. Isang malaking responsibilidad ang magkaroon ka ng anak. Diba? Lalo-lalo na pag hindi mo kaya. True. At biglaan. Pero yung pagpapakasal, di ba? May kasalang bayan, ilang beses ko sinasabi sa inyo mga pangga, kung mahal mo isang tao, kung halimbawa may problema kayo sa budget, bakit di kayo magpakasal sa kasalang bayan? Diba? Dito nakikita ko na hindi seryoso yung lalaki. Hindi seryoso. Hindi pa talaga yun yung... Well, siguro na-feel ng lalaki na no matter how long they were together, parang hindi yun yung measure para sa kanya or yung ruler para sa kanya to say na, okay, this woman is the one for me. Hindi pa. Tsaka parang ang mindset ng lalaki... 18 years, hindi pa. Siguro nabuhay lang sila doon sa ganitong estado. Naging komportable na lang. Komportable at masaya lang sila sa ganun. At yung attachment nandun na kasi. Pero bakit hindi ginawa ni letter sender na kausapin yung lalaki na anong plano mo, ganito lang naman tayo habang buhay? Ano ka ba? Paulit-ulit niya na nga daw inayos yung relasyon, pero hindi talaga sila nagtutugma. At ang malupit na to, yung babae pang gumagawa at nag-aayos ng relasyon nila pag may problema, ay mali. Hindi ka mahal nun. Hindi kasi naman natin alam. Una sa lahat, dapat lalaki ang unang gumagawa ng paraan para maayos ang relasyon ninyo. Diba? Nakikita ko dito, hindi talaga. Hindi talaga. Hindi kayo para sa isa't isa. Diba, for 18 years walang kasal, tapos nung nagkaroon ng ibang jowa, naging engage agad. Ang bilis, diba? May mga ganyan. 4 years silang together, 2 years silang together, tapos meron silang nung nagkaroon siya ng ibang jowa, 6 months pa lang engaged na sila. Ako naniniwala ako sa ganyan kasi na-experience ko yan before. Ako din. Ako nagkaroon ako dati na, eto, parang alam na ng mga panggay, alam na yung buhay ko eh. Ako nagkaroon ako ng 4 na taon na relasyon. Live-in partner to. Talagang live-in partner ko to dati nung bago ako mag-graduate ng college eh.
So, akala ko siya na, pero hindi pala. Hindi pa pala. Tapos doon ako naka-jaunties nung ilang buwan lang ang nakalipas. Loko. Loko talaga, pero wala rin nangyari sa amin doon. Diba? Kaya hindi mo masasabi Hindi mo masasabi talaga. Hindi kasi nakaka-relate din ako dyan, partner, dahil itong pinanggalingan, yung asawa ko ngayon, bakit? Bukas ba iba pa asawa ko? Asawa. Bigla, mali! ako sa'yo, mali. Mali. Hindi kasi siya, may mga naging karelasyon siya ng ilang taon. Tapos kami, 6 months pa lang yata or 5 months pa lang kami, engaged na kami. Tapos I heard a lot of judgments Yes. hey, hindi tatagal yan. Ano kasi, bago lang sila, tapos engaged na agad. Ang daming ganyan. Alam mo, ang bottom line nito, kumbaga real talk, no? Ang nangyayari sa totoong buhay, no? Kadalasan, sa isang magkarelasyon, inaangas, iniyayabang na, Iniyayabang. alam mo kami, 15 years na kaming magjowa niyan. Ayan! 5 taon, no? Di ba? Mga ganyan. Yung pala, ang ending, hindi sila. Hindi So, sila. So, ngayon pala, sa nangyayari, wala sa taon eh. Oo. Wala sa taon nangyayari. Kumbaga, kung talagang mahal mo yung babae, papakasalan mo anytime, Oo. anywhere. Totoo Diba? yan. Totoo yan. Wala yan sa tagal. Wala yan sa kung ano ba, kung gaano, ang tawag dito, kung gaano kahaba ba, kung ano experiences ninyo dalawa. Samahan nyo, When you feel it, you do it. Yan, ganun. Totoo yan. Ngayon, ito na nangyari ngayon. Ngayong generation. Ngayong generation. Kasi sabi nila, hello, you only live once. So Ayun, kung mahal mo, oo. mahal mo. At saka ang lalaki, ako naniniwala ako dyan, hindi mo madidiktahan ng lalaki. Kapag gusto niyan magpakasal, magpapakasal Oo. yan. Pag ayaw niya sa lalaki, kahit pa napakahaba na ng Oo. pagsasama ninyo, kung ayaw kanyang pakasalan, hindi kanya pakakasalan. Kasi ano di ba? Kayo lang yung naghihintay ng signal o go signal namin mga lalaki na pag talagang, pag mahal ako nito, papakasalan ako. Di ba? Ganun, nag-expect kayo eh. Oo. Eh, pag sinabi namin papakasalan, tuloy-tuloy na kagad. Oo na kagad, di ba? At saka partner ako naniniwala. Ako tama ka doon naniniwala ako na you have to be firm sa unang parte pa lang ng relasyon ninyo. Lalo na kung hindi na naman kayo teenagers. Oo, If naman. you want marriage, if you want a ring on your finger, then say it. Tama. Para alam ng lalaki kung ano yung tutunguhin ninyo sa pagsasama ninyo. Hindi yung pareho kayo naghuhulaan. Correct. Kasi ikaw, nangangapa ka lang na, pag magpapropose kaya siya, magpapakasal kaya kami. Sa pangangapa, di ba, mas lalong tumatagal. Yun. Lalong walang nagiging desisyon at naging komportable lang sa tagal nilang magkarelasyon lang. Oo. So, kailangan mong maging maging clear doon sa part na, halimbawa, magjowa. Ito para sa lahat ng mga kabataan ngayon na nakikinig. Makinig kayo, Hoy, masyado pa silang bata. Hindi, para at least may idea Kapag sila. pumasok kayo sa relasyon, if adult na kayo in the future, kasi ngayon, naiintindihan ko, yung iba dyan, naglalaro-laro pa lang, nag-explore. Fling-fling yung iba Fling-fling. dyan. Kapag gusto mo na mag-settle down, you have to be crystal clear with the person you like na ito rin yung gusto ko. Para hindi tayo magpa-liboy-liboy, ligoy-ligoy pa, magkuskus balungos pa tayo, wag na. Kaya wag yung baliwalay, no? Lalo na sa mga kalalakihan din, na pag nagtatanong yung mga babae na, grabe ka naman, kasal ka agad. Hindi. Nag-ano talaga sila para for security na rin nila. Nag-expect sila eh. Di ba gano'n? Nakukulitan? Di ba may mga babaeng gano'n nagtatanong na? Totoo. Unless ayaw niya. At least nalalaman nyo ng mga kababaihan na, gano'n, ayaw mo pag-usapan, ate, kala, mag-isip muna ako. Ibibigay ko ba talaga ang buong 100% ko sa kanya? Pagkakatiwala ko ba talaga siya? Ito ba yung mga kasama ko habang buhay? True. Mapaisip kayo eh. Ano ang dating sa lalaki kapag ayaw ng babae ng kasal? Halimbawa, magjowa kayo. Tapos sinabi sa'yo na, huwag na tayo magpakasal kasi hindi naman nauso yan. Ayoko ng kasal. Anong dating sa inyo? Iba kasi ang iba kasi ang dating kapag babae nagsabi sa amin Kaya mga nga, lalaki. anong dating? Sasamantalayin namin, di okay, sige. Tapos, anong gagawin mo? Wala, ganun lang. Kung ayun gusto mo, yun susundin namin. Pero pag ang lalaki nga nagsabi, maniwala kayo. Kaya makinig kayo pag lalang sa papakasalan kita. Taga mo sa bato. May dating, mas mabigat ang dating, no? No. Kasi yung babae, pag sinabi, huwag na tayo magpakasal. Ay mo. Di okay, sige. Oo lang kami ng oo. At sinasamantala yun. Pero siya ba yung tipong kapag hindi sinabi na, alimbawa, sabihin niya sa'yo, ayoko magpakasal, huwag na tayo magpakasal. Mas seryosohin mo ba siya? Mas aalagaan mo ba siya? Or, sige, happy-happy lang tayo? Ganun ang mangyayari kapag ayaw mo magpakasal. Kasi ang dating sa amin, gusto mo lang ng ganitong sitwasyon natin, doon lang tayo mabubuhay. Kasi ang dating sa akin, halimbawa, ang lalaki nagsabi na, huwag tayo magpakasal, di na naman uso yan ngayon. Ba't po gusto mong magpakasal? Yung ganun, parang kine-question yung gusto mong yung kagustuhan mo. Ang dating sa akin is that, ay, hindi seryoso sa akin to. Baka hindi pa ako yung para sa kanya. Hindi niya ako nakikita sa future niya. Ganun yung dating sa akin. Pero pag sa inyo ba?
Aalamin ko anong reason eh. Oo. Yung pinakapunot doon, bakit ayaw mo pang magpakasal? True. Kasi maraming mga dahilan sasabihin, kasi mag-iipon muna tayo. Kasi gusto ko may sarili tayong bahay. Maiintindihan namin yon. Pero yung pag sinabi mo na gusto ganito lang tayo habang buhay, okay. Sige, gusto mo ng ganito lang? Di ganito lang. Mas susundin namin kayo. Okay. At walang gastos. Ano ba yun? Hindi, gusto mo eh. Hindi, sa bagay. Ginusto mo naman yan. Oo, ginusto nila eh. Pero ang una sa lahat, syempre, hindi naman masusunod din tayo yung magkarelasyon eh. Yung both parents natin. Pag hindi tatanungin kayo eh, kukulitin kayo, ganyan na lang kayo? Di ba Pero yung mga syempre, magulo na gano'n? Desisyon nyo pa rin yun. Yes, decision pa rin. Pero kami mga lalaki, pag ginagano kami ng magulang ng jowa namin, ginagano mo kami. Sige, papakasalan ko po. Sige. Gano'n. Kung baga matatempt kami, nagawin na yun. Dahil dyan. Kasi, dahil dyan, sige, masyado mahaba eh. Pero sa letters, going back sa ating letter sender, okay na yan, i-let go mo na. Pero ako naniniwala ako na yung bata, pag nagkaisip na yan, hanapin niya yung tatay niya. So, sana maging open kayo dun sa isa't isa. Oo naman. I guess for the daughter or for the child. And for the respeto rin, syempre. Well, I hope makakita ka pa ng taong magmamahal sa'yo at mag-aalaga sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, diba? You have your whole life ahead of you. Still, habang may buhay, may pag-asa yun. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya ngayon siya, kung talagang hindi kayo para sa isa, tanggapin mo na lahat, no? Okay lang. There must be a reason why you guys are not together. And won't be together in the future. Meron pang iba dyan. Meron pang iba dyan na handang magmahal sa'yo na, di ba? Yes. Mali mo ako. Hey! Mali! Ito na nga, nakakaloka. Babasahin po natin yung mga comments ninyo sa ating digital space, Facebook at saka TikTok. Hanapin nyo lang po, Energy FM 1067. For now, sa mga nasa radyo, balik tugtugan po muna tayo. And thank you very much sa pagtutok at pagkantabay sa amin ni Jimbo kaninang alas 4 pa ng nagmamagandang umaga. Kaya mga pagkakato na, susunod na mamaya-maya lamang si Sheena! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggaw ko sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga. Tapos sabi ito ni Roel, move on ka na, sender, kasi okay naman na buhay mo ngayon.